mahalaga po nga maglinaw doon sa mga pahayag po ni Senator Judge Robin Padilla doon po sa usapin po ng dalawang bagay, no? Una yung sa pagiging one-sided po ng prosecution. I think that statement is pretty clear as day. Naglalabas po siya ng paglilinaw ngayong pong araw na ito that he was referring daw po to the double standard between witnesses and senator judges, ano. So I think he clarified na ito daw po ay tungkol doon sa mga pahayag din daw po ng miyembro ng prosekusyon patungkol daw po doon sa mga threshold vote, no. Pero ang pagtingin ho natin doon, hindi naman ho yan nabanggit in particular detail doon po sa talastasan kahapon. Kaya very important po na maglinaw na ang totoo naman, hindi ho one-sided yung pong prosecution. Kasi sa una, magkaiba naman po talaga yung treatment ng mga witnesses at syempre ng atin pong mga kagalang-galang po na senator judges na meron pong mga kinakaharap na mga usapin, no? Sa usapin po ng paglalatag ng testigo, yung actual pong pagkakaroon po ng kaso, wala ho yung impact doon sa pagpapaupo sa kanila sa witness stand, no? Pwede ho yung magkaroon ng impact sa kredibilidad ng isang testigo, pero halimbawa kung ang kanila naman ho binibigyang testigo ay patungkol sa kanila pong aktual na trabaho at kung maayos naman po ang kanilang trabaho, tingin ko wala ho dapat epekto kung meron man pong kaso. In fact, kahit nga po meron pong conviction ang isa pong tao, pwede pa rin ho siyang iupo sa witness stand kung talaga naman ho siya ay saksi sa isang particular na pangyayari. So, wala hong dahilan para i-disqualify si Agent Kalilong, si Attorney Lotok, doon po sa kanila pong pagkakaupo sa witness stand, no? Sa kabilang bahagi, yung usapin naman po ng partisipasyon ng senator judges dito po sa impeachment proceedings po natin sa Senado, isa po itong bagay na nakadepende po sa mga korte na meron pong jurisdiction sa kanila. At yun lang naman po yung tingin ko yung mahalagang paglilinaw kasi sa dulo-dulo po ang magiging mapagpasya po rito ay walang iba ang Senado mismo at yung pong korte na talaga po nga naglilitis ng kanila pong mga kaso. So, yan po yung sapin po ng one-sided remark ng atin po Senator Judge Robin Hood Padilla. Hindi po totoo na makaisang panig lang po ang prosecution hanggat maari kung ano yung kailangan ho namin ilatag para ho sa pag-abot ng katarungan sa usapin pong ito, gagawin po ng prosecution panel. No? Mahalaga din pong maglinaw yung usapin po ng binabanggit po ng Senator Judge Robin Padilla na wala pong karapatang magtanong ang counsels, no, either a prosecution at defense, no. Siguro darating po yung panahon na kailangan po namin humingi ng paglilinaw sa Senate Impeachment Court kung ito po ba yung aktual na sitwasyon at kaso. Kasi ang amin naman po pagtingin, naglilinaw lang naman po. Tingin ko wala hong masamang magtanong at maglinaw ang isang prosecutor or defense counsel sa Senate Impeachment Court kung ito po ay para maglinaw lang po ng mga tanong ng mga senator judges. Kasi balikan mo natin yung actual transcript, no, noong pong palitan po nila ni lead prosecutor Jervil Luistro. Ang sabi po ni Senator Judge Padilla, so ibig ninyong sabihin yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi rin sila guilty, ano po ang ibig ninyong sabihin? So pagkatapos po ng tanong na ito, nagtanong po ng paglilinaw si lead prosecutor Jervil Luistro. At sumagot po si Senator Judge Padilla, alam po ninyo, malinaw na po yung sinabi ko at wala po kayong karapatang magtanong. So I think very important po moving forward na baka kailangan humingi po ng paglilinaw yung pong prosecution team kung ito nga ho ba yung patakaran
sa Senate Impeachment Court na hindi po pwedeng magtanong ng paglilinaw ang either party, no, whether defense or prosecution, kasi mahalaga po yun, lalo tikit kung halimbawa hindi naman ho namin ganoon naunawaan yung pong mga tanong. I think respectfully, maganda ho nga makapag tanong ng paglilinaw yung pong either party, whether defense at prosecution, no. So yung po muna, at ibibigyan ho natin yung hapag kay Attorney Jay Tolosa. Magandang umaga ho sa lahat sa inyo. No? Very quickly, sabihin lang ho namin, no? As mentioned a while ago, no? We recognize na may karapatan ng depensa no? Mag-conduct ng full and searching cross-examination. Bahagi ito ng due process. No? Ngunit ang legal effect ng isang cross-examination ay nakasalalay yan kung may material fact ba or official record or institutional finding, no? Na napabulaan sa pamamagitan nitong mga cross-examination questions ko na ito. So, matapos ang mahabang pagtatanong, ang mga bahagi ng official record ay nanatiling nasa impeachment court para timbangin. So, at the end of the day, ang impeachment court ho, under the Constitution, sila ho may karapatan dyan para suriin nila at timbangin nila kung itong mga malakas na ebidensya na linatag ng aming tatlong testigo kaugnay sa grave threats ay ito ba ay napahina ba nitong mga cross-examination questions na sinagawa ng depensa? Ilan mo and we're ready to take your questions. Alright, sino po ang may nais unang magtanong? Ako po. Hi, good morning po. Sir, si Attorney Jay muna. Yesterday you were mentioned about dun sa kay Presiding Officer Jesus Cordero kung pwede daw i-consider ng both defense and prosec, kayo daw po kasi yung spokes and as well as private prosec ng House. Well, first of all, we appreciate the reminder of the presiding officer, no, and it was stated that it seems that both spokes, myself and Attorney Poa, are being careful so far, no, and lininaw din ni impeachment court spokesperson, no, Attorney Tongol, it was not an admonition, it was just a reminder. So we'll make sure na moving forward, no, na just like what we've been doing from the start, we'll make sure that all of our statements will not violate the sub judice rule, and it will fall under the exemption dyan, which is yung doctrine of fair and accurate reporting. No? But siguro, para mas masigurado din natin na hindi magkakaroon ng problema when it's my time to be on deck, I'm gonna cut back my spokes duties. So clear po, hindi niyo po bibitawan both yung spokes and pagiging private prosec? Well, for now, wala pa naman hong ganong decision. Thank you, sir. Another question lang po regarding po dito sa statements po ni Senator Judge Robin Padilla. Kanina po meron po siyang statement. Sinabi po niya yung hustisya daw po ay neutral. This is parang nire-refer po niya kay Bigang Ginang Luistro for our lead prosec. Sabi pa niya, yung hustisya ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense ay ang pagtiyak sa karapatang pantaw at balanse sa kapangyarihan. Sa isang modelo sistema legal, kapwa ang pag-uusig at ang pagtatanggol ay mga itinatag na haligi upang magsilbihan ng layunin hustisya. So basically he's saying na dapat daw po neutral ang hustisya. And prosecution hindi raw pa dapat manalo for katotohanan and protection. The position ho namin dyan, consistent ho yung dalawa. No? Ang trabaho namin manalo at manalo ang katotohanan dahil sa aming ang position namin dyan, nakabatay sa malakas na ebidensya itong articles of impeachment na ito. So, ang position namin, we're on the side of the truth. So, hindi ho siya hiwalay na bagay. No? Yung kami, we will prevail, that we will get the judgment that we want, pati ho yung truth will prevail. Dahil sa amin, iisa ho yan. Baka po may nais comment yung dalawa nating guest. Kong Terry and Kong Kaka.
Well, very important na maglinaw ho tayo. Yung po nga Lady Justice, hindi ho balansyado yung balance niya, no? Sa dulot-dulo, ang kailangan po maging matimbang. Ano Sir, ho yung sorry. Kung Terry, sorry, nakapin po yata si Kong J? Or sa akin lang ba? Yung host po yata, nakapin si Kong J? Same sa akin, hindi ko matanggal. Same po, same. Yung host po, hindi po nakikita si Kong Terry, si Kong J po yung nakababad, nakapin. Kindly remove pin. We're trying to remove the pin. Okay na po, thank you. Si Kong Terry. Okay, I think very important ho na linawin po natin na yung pong Lady Justice, hindi ho magkapantay yung balanse no, no? Pagka ho talaga nakapaglatag po tayo ng katotohanan, doon po talaga pumapaling yon. At ayan ho yung gusto ko talagang gawin, either ng prosecution at ng defense, no, to really get to the truth of the matter on each article of impeachment. So, ang totoo ho, sa dulot-dulo po, meron po talagang mananaig. Meron pong mananalo, meron pong matatalo. So, tingin ko, yan po yung lay of the land dito po sa pagtakbo po ng impeachment trial po na ito. Kong, Kaka, you have something to say? Magandang umaga po ulit. Parang simple lang din naman po ang pagtingin natin dyan, di ba? Kapag ka nag-uusap tayo ng tunggalian dahil merong karapatan na pinag-uusapan, may karapatan na hindi, may obligasyon na hindi natutupad, meron ka talagang ide-demand na pananagutan. Ang ibig bang sabihin doon ay hindi nagbibigay ng patas na pagkakataon para marinig ang mga panig. Tingko hindi naman. Ang ibig lang sabihin ay dapat ay maging malinaw kapag meron kang papanagutin dahil meron siyang kasalanan o meron siyang hindi ginawa bilang opisyal, ibig sabihin kailangan sagutin mo yon. Nangangahulugan ba yon na hindi ka napata sa mga tanong o kaya hindi ka napata sa pagbibigay ng emphasis doon sa accountability? Ang ibig lang sabihin nun ay sagutin mo kapag may kailangan kang kapag meron kang nagawang kasalanan o kaya ay may obligasyon ka bilang opisyal na hindi mo ginawa. Tingin ko yun yung ibig sabihin ng process, bakit may prosecution, bakit may defense. Hindi siya away, kundi pag-exaction ng accountability. Pagsisiguro na yung obligasyon ng opisyal ay kanyang pananagutan kapag siya ay pinanagot. Tingin ko ganun lang naman din yata simple ang titingnan ng mga manonood sa atin. Alright, Marian, any other follow-up? If not, meron si Gab ang kasunod. Yes, okay na po. Thank you, sir. Okay, Gab, it's your turn. Ma'am and sirs, good morning po. Regarding lang din, follow-up din sa tanong ni Marian. Tingin niyo po ba, kung ganito yung, although medyo flawed nga po yung reasoning ni Senator Judge Robin Padilla, do you think dapat tanungin niya rin to sa defense? Kung ganun yung stand niya in the spirit of fairness. Well, to answer po the question, well, pwede hong itanong ng atin pong Senator Judge, no? To both parties. Ito pong mga bagay na ito. Pero syempre, sa dulo-dulo naman ho, yung pong Senator Judge yung mapagpasya kung saan po nila at kanino po nila itatanong yung pong mga clarificatory questions po nila, no? So, we will leave it to the Senator Judge to make that determination. Sir, yung neutrality ba, dapat nanggagaling ba yun sa mga sa prosecution or sa defense, or dapat ba nanggagaling siya sa korte o yung senator judges? Ang pagkakaalala ko doon sa rules no ng Senate impeachment, yung pong political neutrality ay doon po nakaatas sa mga senator judges, no. So ibig sabihin yung pong politika nila
dapat nila hindi ang bibitbitin po nila yung pong kanilang trabaho bilang senator judges para makita ho nila without bias yung pong bawat piraso ng ebidensya na ilalahad either po ng prosecution or ng defense. Baka may addition ba po yung iba? Yes, tama, we agree. No? Under dun sa rules ng impeachment proceedings, dun sa Rule 3, nakalagay ho yan, yung ethical neutrality, which is yun nga ho yung meaning to, it is defined the exercise of public officials' duty without unfair discrimination, and regardless of political affiliation and preferences. Since as mentioned, naturally, it is understood na we cannot be neutral since it's an adversarial proceedings.